Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. My dear brothers and sisters, we are now in the 21st Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Isa pong nakakalungkot sa panahon natin ngayon ay yung parang ang ating ah, pagtanggap o acceptance ay nakabase sa ating affiliation sa ating kapit, sa ating kakilala, hindi na sa ating ability, sa ating ginagawa, kundi sa ating kakilala, saan tayo nakakapit, saan tayo nabibilang o affiliation. Kaya nga po nakakalungkot minsan na may mga iba na kailangan magpalit pa ng affiliation para lamang mas makatanggap sila ng mas maraming opportunities sa buhay. At kadalasan din po itong ating mentality na ito ay nai-apply natin o nadadala natin sa ating pananampalataya na para bang ang kaligtasan ay nababase sa kung saan tayo kabilang na pananampalataya. At ang iba sa atin, tinuturing ang kaligtasan ay nasa kanila lamang. Pero ito nga ba, ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Kapag tinanong tayo, ligtas na ba tayo? At ano ba yung ating magiging tugon? Ligtas na nga ba tayo? Ito po yung ating pagninilayan sa linggong ito at pinapaalala sa atin ng Diyos kung ano nga ba talaga ang kaligtasan. Unang-una sa lahat, sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaiah, pinapaalala sa atin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. It is God's gift, it is God's initiative. In our gospel reading today, it is the Lord who gathers all the nations. Pinapaalala sa atin na ang Diyos talaga ang may gawa at makakapagbigay lamang ng kaligtasan. It is first and foremost God's initiative, God's gift, God's way. Gawain to ng Diyos at hindi tayo maliligtas ng kung ano man, kundi ang Diyos lamang. Subalit sapat na ba yung maniwala tayo na ito'y mula sa Diyos? Well, our response to God's gift or initiative is our faith in Him. Manampalataya tayo that we accept Him, that He is our Lord, and He is the only one who can give us or grant us salvation. But our second reading today uh, gives us another point for our reflection on what is salvation. Our second reading from the book, from the letter to the Hebrews, tells us that uh, it gives us the image of a father who disciplines his son. And this is our God. He disciplines us. At ano pong ibig sabihin na ito? Ang Diyos, sa ating salvation, will allow us to experience trials and tribulations in our life. Pero itong mga trials na to are not punishments of God, but they are actually God's way of disciplining us. And why does our God discipline us? The simple answer there is because He loves us so much. He only wants what is best for us. Kaya nga ang mga magulang nagiging stricto, dinidisiplina ang anak, hindi lamang dahil gusto nilang mahirapan yung anak, pero yung pagdidisiplina na yan ay parte ng pagmamahal. At ganoon din po ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay pagmamahal niya sa atin. At yung pagdidisiplina na yan ay yung ating parte din ng pagtugon natin sa Diyos na tayo'y inalukan ng regalo ng kaligtasan. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng stranger, unti lang ba ang maliligtas? Hindi sinabi ng Diyos, oo o hindi. Pero ang sagot ng Panginoon, strive to enter the narrow gate. Ibig sabihin nun, hindi madali ang
ang kaligtasan, it is not a walk in the park. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, pagsumikapan natin din ang kaligtasan natin. Ibig sabihin nun, ang Diyos, ginagawa niya, ibinigay niya ang regalo ng kaligtasan. Pero ang nais ng Panginoon ay atin ding pagsumikapan. We do our part in we cooperate in the ways of God in saving us. Kaya napakaganda na hindi lamang tayo babanjing-banjing, pero samahan natin ng mabuting gawain ang ating pananampalataya. So ito po yung nais ng Diyos sa atin, yung formula na ng kaligtasan. Pananampalataya, tanggapin natin ang alok ng Diyos at samahan natin ito ng gawa, na pagsumikapan din natin ang ating kaligtasan. So, faith plus good works equals salvation or heaven. Lagi pong magkasama ang pananampalataya at ang ating mabuting gawain. Sabi nga ni St. James, faith without good works is solely lifeless or dead. Walang silbi po ang pananampalataya na hindi gumagawa o walang magandang gawain. Nawa pagsamahin natin ang gawain at pananampalataya upang sa ganun makamtan natin ang kaligtasan. Let us combine these two and let us see each other in heaven. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.